Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakahuling ulat sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Ating alamin ang mga rehiyon at lalawigang makararanas ng maulap na kalangitan at malalakas na mga pag-ulan ngayong araw, na sanhi ng shoreline at easterlies na kasalukuyang nakaapekto sa ating bansa. Para manatili kayong updated sa pinakahuling ulat panahon at mahahalagang abiso, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at sundan ang aming mga susunod pang weather updates. Sa ating pinakahuling satellite image, makikita ang dalawang pangunahing weather system na nakaapekto sa bansa. Una ang northeast monsoon o hanging amihan na nakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Samantala, ang shear line naman ang nagdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at halos buong Mindanao. Batay sa mga larawan ng kaulapan, makikita na ang shear line ay patuloy na nakaapekto sa malaking bahagi ng Mindanao. Dahil dito, inaasahan ang mataas na posibilidad ng pag-ulan, lalo na sa mga rehiyon ng Caraga at Davao Region. Maging sa Eastern Visayas ay makararanas din ng pag-ulan na maaaring magpatuloy hanggang ngayong weekend. Kaya asahan ng ating mga kababayan ang patuloy at kung minsan ay malalakas na pag-ulan, lalo na sa Eastern Mindanao, partikular sa Caraga, Davao Region, at sa Eastern Visayas. Samantala, ang hanging amihan ay maaari pa ring magdala ng mahihinang pag-ulan sa silangang bahagi ng Luzon. Gayunpaman, napapansin natin na unti-unti nang humihina ang amihan batay sa monitoring ng Pag-asa. Kasabay nito, bahagya ring tumataas ang temperatura sa bansa, indikasyon na nagsisimula na ang pagbabago ng panahon patungo sa transition period. Karaniwan itong nagaganap pagsapit ng Marso, kung kailan humihina ang malamig na hangin mula sa hilagang silangan at napapalitan ng easterlies. Kapag nangyari ito, tuluyan na tayong papasok sa panahon ng tag-init. Ang magandang balita, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area o kumpol ng kaulapan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible na hanggang sa pagtatapos ng Pebrero ay mababa ang tsansa ng pagkakaroon ng bagyo. Sa Luzon, inaasahan ang posibilidad ng mahihinang pag-ulan bukas sa Cagayan Valley, ilang bahagi ng Cordillera, Aurora, Quezon, at Bicol Region dulot ng amihan. Maaari ring makaranas ng isolated o panakanakang mahihinang pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila. Posibleng maging medyo maulap ang kalangitan, ngunit sa kabuuan ay hindi inaasahan ang malalakas na pag-ulan. Sa Palawan, posible ang mga mahihina at kalat-kalat na pag-ulan sa Northern Palawan, habang localized thunderstorms naman ang maaaring maranasan sa Southern Palawan. Sa Eastern Visayas at maging sa ilang bahagi ng Central Visayas, gaya ng Cebu at Bohol, inaasahan ang maulang panahon dulot ng shear line. Posibleng umusad pa pahilaga ang shear line, kaya't maaaring magpatuloy ang pag-ulan sa silangan at gitnang bahagi ng Visayas. Samantala, ang Negros Island Region at Western Visayas ay makararanas ng isolated light rains dulot naman ng amihan. Sa Mindanao, inaasahan pa rin ang maulap na kalangitan na may mataas na posibilidad ng pag-ulan sa malaking bahagi ng rehiyon, lalo na sa Caraga at Davao Region dahil sa shear line. Pinapayuhan ang lahat na mag-ingat sa posibleng flash floods at landslides, lalo't ilang araw nang nakararanas ng pag-ulan ang silangang bahagi ng Mindanao. Ngayong araw, inaasahan ang katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Caraga, kabilang ang Davao de Oro at Davao Oriental, dulot ng shear line. Posible ang pagbaha sa mabababang lugar at malapit sa mga ilog, gayon din ang pagguho ng lupa sa mga matatarik na lugar. Lalo pong mag-ingat ang mga nasa Surigao del Sur kung saan inaasahang mas malalakas ang pag-ulan hanggang bukas. Maaaring magpatuloy ang pag-ulan at makaapekto sa Eastern Visayas hanggang Linggo, kaya may posibilidad pa rin ng flash floods at landslides sa nasabing mga lugar. Sa kasalukuyan, wala tayong nakataas na gale warning. At sa pangkalahatan, ligtas pumalaot ang malalaking sasakyang pandagat. Gayunpaman, kapag may localized thunderstorms, maaaring lumakas ang alon kaya pinapayuhan pa rin ang maliliit na bangka na mag-ingat.